それではですね、今日はこの今まで、霊的成熟についてずっと話してきました。So, pinag-usapan natin yung mga nakaraan ay halos magkakasunod na mga serye. 1番目のシリーズ1番目はまず御言葉に成熟するっていうことですね。 So, yung number 1 na topic na pinag-usapan natin is tayo ilalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 御言葉を学んで自分自身が本当に成長していく。 So, tayo mag-grow sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng 2 Diyos. 番目は御言葉を学ぶだけではなく今度実践していく、奉仕に成熟していくという。 Then, ang pangalawa is hindi enough yung pag-aaral ng salita ng Diyos, but ito'y dapat ilalagay natin sa pang-araw-araw nating buhay upang tayo ay lumago. そして今度3番目は、ね、行いもそうですけれども、今度は私たち本当に経済を持っても全てを与える側になっていく。成長したならば受ける側ではなく今度は与える側になっていくということですね。 Then, ang pangatlo ay yung bagay na kung saan yung mga natutunan natin dapat may apply natin. Hindi po yung sapat. Pagiging sapat lang po ito kapag tayo ngayon ay natuto na magbigay. Hindi lamang tayo tatanggap, kundi tayo ang nagbibigay dun sa mga nangangailangan. そして今度は受けるよりも与える側になっていくならば、私たちは交わりにおいても私たちは受けるばかりではなく今度は与える側になる、そのような交わりを持つということについて話したいと思い And ます。 then today, pag-usapan natin ay yung pagtitipon o yung fellowship na kung saan hindi lamang tayo tatanggap, tayo magbibigay at sa pamagitan natin pagtitipon sa ating magkakapatid, tayo ngayon magkakaroon pagkakataon upang sila ay upang at sa 御言葉を一節読みたいと思います。マタイの22章の37と39節ですね。有名な Basahin 箇 po 所ですけ natin ども、 yung talatang ito sa Matthew chapter 20. じゃあみんなで一緒に読みましょう。 29. Basahin マ po タイ natin lahat. 22章の37と39。 Sabay-sabay po natin basahin. Matthew 20 to 39. ワン、ツー、スリー。心を尽くし、思いを尽くし、視力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この箇所は、ね、イエス様にある聖書の学者ですね、律法学者が質問しました。こんなに聖書にいろんな命令が命じられているけれども、一番大切な教えは何ですか？そしたらイエス様はですね、一番大切なことはあなたの神を全てを尽くして愛しなさい。そして2番目は自分自身のように隣人を愛しなさい。聖書の全てはこの御言葉にかかっているんだと言いました。 Ang talatang ito ay sinabi natin Panginoong Yesus doon sa isang mambabatas na kung saan tinanong siya, itong salita ng Diyos napakarami. Alin dito ang napakahalaga sa loob ng mga talatang ito? Ang sagot ng ating Panginoon sa kanila is, unahin mo, love the Lord your God with all your heart, and yung pangalawang kautusan is, love your neighbor as yourself. イエス様が言いたかったことはこうです。 Ang gustong sabihin ng Panginoon ay ganito. 人生の中で一番大切なことは何だろう？ So ano yung pinaka-most important sa buhay ng tao? それは愛することなんだということ。 So the most important is yung pagmamahal. ね、もちろん、ね、御言葉を読む、ね、そして奉仕をする、献金もする、ね、いろんなことが大切ですけれども、一番大切なことは何ですか？それは愛して生きていくことです。 So, maraming mga mahalagang bagay na dapat natin gawin, yung pagsasama, pagtitipon, pag-aaral salita ng Diyos, ganun din yung ating mga service o paglilingkod sa Panginoon. Pero, ang pinakamahalaga ay yung tayo'y magmahalan. 先ほどね、ビデオを見て、放蕩息子の話を見てもらいました。 So, nakita natin kanina yung pinalabas the prodigal son. もう戸張さん、ナイスな質問でね、また So, napakaganda yung katanungan 聖書の中で納得いかない話の一つだって言って。 Para sa kanya, ito isang story sa loob ng Bible na parang hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap. まあ聖書っていうのはですね、ある部分よく納得いかない、引っかかる部分がよくありますね。 So, of course, merong maraming mga bagay sa Biblia na parang hindi mo matanggap, na yun na parang magiging daan mo para ikaw ay matisod. だけどそういう引っかかるところにですね、ほとんどね、最も私たちが学ばなければならない、受け取らなければならない大切なメッセージがあります。 But yung bagay na nakapagpapatisod sa ating bilang Kristiyano, yun yung mga bagay na kinakailangan nating pag-aralan. At kapag ito yung pag-aralan natin, ito'y naunawaan tayo ay titibay sa ating pananampalataya. 先ほども言いましたけれども、私たちクリスチャンというのは成熟してくると受ける側から与える側になると言いました。 So, pag tayo ngayon ay lumago bilang isang Kristiyano, kung noon tayo tumatanggap, kapag tayo isang matatag ng Kristiyano, tayo ngayon ang nagbibigay. 私たちクリスチャンはですね、本当に最初は受けなければ
与えることはできません。 So of course, for us as a Christian, yung pinaka-principle, not unless we receive, we cannot give. Yun yung parang principle. 与えられて初めて愛が分かり、愛が、ね、分かって初めて今度人を愛せるようになります。 Because pag na-experience na natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos, saka lang natin matututunan ang mahalin din natin yung ibang tao. そういう意味で言えばですね、先ほどの、ね、弟は与えられる側です。 So ito yung kagaya ng pinakita kanina yung kapatid. Yun yung kapatid, yung portion na kung saan siya ngayon ay dapat na siya tumanggap. そしてお兄さんは与える側ですね。お兄さん。 Baliktad pala. Yung bunso, yun yung tumatanggap. Yung panganay, yun yung nagbibigay. この、宝刀息子はですね、お父さんがまだ生きてるのに、ね、お父さん、ね、僕がもらうはずの相続財産を、ね、僕に今すぐください。そのように無理やりもらって、そして湯水のように使い果たしてしまいました。 Titignan natin yung prodigal son. Siya yung tumanggap kasi buhay pa yung kanyang ama. Kinuha na niya yung mga ari-arian na narapat sa kanya at ginamit niya ito sa walang kabuluhang bagay. そして全てを失って今度はね、ユダヤ人に禁じられている豚、ね、その豚の世話をしながら豚の餌さえ食べたいというぐらいにもう彼は落ちぶれ果ててしまいました。 Then pagkatapos niya makuha yung mga kayamanan, ito'y kanyang winaldas, walang kabuluhan. Ano pa, tumating sa punto na even yung mga Israelita, pinagbabawal, nagawa niya yung trabaho na yun na kung saan siya nagpapakain na ng だけど baboy. その時ですね、彼はふと我に返って、あ、お父さんのところに行ったらもう全てが豊かだった、ね、お父さんは何でも与えてくれる素晴らしいね、愛に満ちた人だった、お父さんのところに帰りたい、そのように思って、そして、ね、もうお父さんに罪を犯したにもかかわらずお父さんのところに戻っていったんですね。 However, when he came up to his mind, saka lang niya naalala na, uy, meron pa pala akong magulang, may pamilya ako naghihintay. Ba't ako nagtitiis dito, naghihirap? Kung ako uuwi doon sa tahanan ng aking ama, maraming mga pagkain na naiwan at ako'y mabubuhay. Ano pa, ginawa niya yun pagkatapos niyang mapag-isipan. それとお父さんはね、毎日毎日、ね、庭の外で見てたんでしょ。まだ帰ってくる途中のその弟を見つけて、駆け寄って弟を抱きしめ家に迎え入れました。 At alam niya, hindi niya alam na yung kanyang ama pala, araw-araw naghihintay doon sa garden, tinitignan na kung kailan darating ang kanyang anak. At yung araw nga na dumating ang kanyang anak, nung makita niya, malayo pa siya, ito'y kanyang sinalubong at inakaw. そして盛大なパーティーを開いて大喜びしてね、あ、もうね、失われていたものが、ね、見つかった、死んでいたものが生き返ったんだ、ね、喜ぼうと言ってお父さん大喜びしたんです。 Then anong ginawa ng kanyang ama? Nag-held sila ng isang napakalaking party, parang welcome party sa kanyang anak. Na ang ginawa niya, pinakilala niya sa mga tao na itong anak ko dati ay nawala. Siya ay dating patay, ngayon nabuhay, ngunit nandito sa yung kagalakang ito nagbigay sa kanya para magkaroon sila ng pagtitipon. しかし真面目に働いてね、何一つ悪いことをしなかったお兄さんはもう膨れてですね、僕のためにこんなパーティー一つも開いてくれなかったと言って家に入らなかったと書いています。 On the other hand, yung kuya naman nandun, kabaliktaran ng kanyang nararam para sa nagselos na bakit yung kanyang kapatid binigyan ngayon ng pagtitipon samantalang siya kahit ayaw niyang pumasok o sumama doon sa kanilang pagtitipon. で皆さんどっちの気持ちがよくわかるでしょうか。 So kayo, anong Ototo no damdamin kimochi to, onisan no meron kimochi. kayo? Doon ba kayo sa kapatid na bata o doon sa isang kuya? 弟の気持ちがよくわかる人。 So siguro naiintindihan yung pinakabunso, yung damdamin ng じゃあお bunso. 兄さんの気持ちがよくわかる。 Yung naiintindihan yung damdamin ng kuya. まあお兄さんの気持ちがよくわかる人はね、大体真面目な人ですね。 So yung nakakaintindi doon sa damdamin ng kuya, siguro yung mga seryosong tao. 弟の気持ちがわかる人は大体まあ不真面目な。 So yung bunso, nakakaranas o naramdaman ng bunso is yung mga tao na nakakaranas din ng まあ kaparehas. この話ね、弟の話だけで終わってたらね、まあ納得いって終わりなんですよ。ああ、よかったよかったってね。お兄さんが出てくるからね、なんかお兄さんかわいそうだな、弟なんでだろうっていう疑問が生まれてくるんですよね。 Kasi kung titignan mo silang dalawa, kung ikaw ang damdamin kagaya ng isang bunso, maintindihan mo siya. Pero yung sa kuya, kakaiba ang kanyang kaisipan. Ano pa, hindi sila pwedeng magsama. まあこの違いはスモールグループでよく話し合ってく So ださい。 siguro during sa small group, Naze ko- ano yung difference ng dalawa, ng kuya at saka ng bunso, pag-uusapan na natin た during だ small 一つ group. はですね、ヒントを挙げておくとですね、 But kung merong hint man ako may bibigay, ganito イエス lang. 様がこの話をしたのは、お兄さんはその当時のユダヤ人、特にパリサイ人とか立法学者の立場をお兄さんとして表しています。 So, ang sinasabi ng Panginoong Yesus, nire-represent niya yung kuya
Yun yung mga present time na mga Israelita, yung mga Pariseo, yun yung mga tao na ang batas ang sinusunod. 彼らはですね、私たちは神に従ってきた、正しいことばっかりやってきた、神のために全ていろんなことをやってきたと思っていて、罪人たちが救われてくるのを面白くなく思っていた人です、ね。 So para sa kanila, sa yung mga nagre-represent na batas lagi ang sinusunod, sinusunod ko ang batas, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos, sila ang mga tao na hindi matanggap yung mga makasalanan na magbalik loob. だからイエス様が遊女とか罪人とかね、もうタックスコレクターとかね、そういう人たちとばっかり交わっていると、もうね、イエス様のところに来ようとしなかった人たちですね。それがこのお兄さんを表して Criticize nila, isip ang ating Panginoong Yesu Cristo. Dahil ang kasama ng ating ng Panginoong Yesu Cristo, karamihan mga tax collector, yun yung mga may hirap, yung mga makasalanan, dun siya lagi nakikipag-fellowship. ね、もう一つは私たちに当てはまります。このお兄さんは先に救われた私たちクリスチャンです。 Then, yung bunso, yun po yung kagaya natin. 皆さん新しく救われてきた人、ね、新しく教会に来た人、ね、いろんな問題を持ってますよね。 So karamihan ng mga bagong naligtas at pupunta sa church ay yung mga tao may mga problema, iba't ibang mga kinakaharap sa buhay. なんでこんなにしてあげなきゃなんないんだ、なんであの人のためにこんなに教会みんなにね犠牲にならなきゃなんないんだ、ね、そのようにもし思うとしたら私たちはお兄さんと同じです。 Kung ikaw ngayon ay may isip mo, bakit yung mga tao kailangan pumunta ng simbahan? Bakit kailangan nila magsisi? Bakit kailangan nila magbalik loob? Yun, yung mga tao na kagaya nung kuya. 先に救われた私たちの方が恵みやね、もう愛を祝福いっぱいもらっているのに、ね、その人に、ね、今まで自分が受ける立場だったけど与えることができない、ね、私たちは本当は受けるものから与えるものになってなければいけないのに与えることができないとき、私たちはとても不満が出てきます。 So kasi ito yung tao na kung saan naiisip natin lagi ang tumanggap na tumanggap. Kapag hindi ka dumating sa punto na ikaw ngayon ay matututong magbigay, maging kagaya ka ng kapatid, yung kuya na yun, iniisip lang, sayang bakit kailangan ko pang ibigay ito? Dapat na ikaw ay tumanggap. 私たちはですね、このクリスチャンとして生きていくときに、ね、まず最初にたくさんのものを与えられて救われてます。 So karamihan sa mga Kristiyano is naliligtas sila dahil marami sila natatanggap sa Panginoon. それを与えていくことを神様は願ってます。 Dahil ito ang hinihiling din ng Panginoon na sa una talaga tayo tumanggap ng tumanggap. ヨハネの13章の35節、次のもしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるのです。 It is sabi sa John 30:35, by these all men will know that you are my disciples if you love one another. イエス様はこう言われました。愛が一番大切なんです。 Ang sinasabi ng Panginoon is, the most important thing is love. そしてもしあなた方の交わりの中に愛があるならば、ね、そこに神がいることを人々は見るんだっていう。 Then sinasabi niya, if there is love in your fellowship, ibig sabihin, nandun yung Diyos sa gitna ninyo. そのために教会が作られています。 So this is the reason why yung church ay ginawa. このね、お兄さんのように、ね、なんで神様はあんな人ばっかり祝福して自分はこんなに真面目にやって、そうじゃないんです。神様と同じように私たちが祝福し合うときに、お互いに与え合い、受け取り合うときに、私たちを見て世の中の人たちが、ああ、教会の中には本当に愛があると認めるんです。 Ito'y kakaiba doon sa karakter ng kuya na kung sinisip niya, bakit kailangan ko magbigay? Dapat akong tumanggap, ako dapat ang magpakasasa sa binibigay. Ang ating dapat gawin simbahan is, kung ano meron ka dapat ito ibigay, ganun din yung kapila ibibigay. Ito'y parang mutual na nagpabibigayan at pagmamahalan. 皆さん、愛とは何でしょう。 Ano bang ibig sabihin ng pag-ibig? 愛とはリレーションシップ、関係のことです。 Yung love is, ito yung relationship. ね、マザー・テレサは、ね、愛の反対は憎しみではない、無関心だと言いました。 Ang kabaliktaran, sabi ni Mother Teresa, anong kabaliktaran ng love? Yung kabaliktaran ng love ay hindi po yung hatred, but ito po yung wala kang interest. ね、愛の反対は、ね、憎しみとか怒りとかではありません。ね、関係を持たないことです。 So the opposite of love is not yung hatred, hindi po yung kung ano yung pagsuklap o galit mo sa ibang tao, but ito po yung wala kang interest sa iyong kapaligiran. Yun yung kabaliktaran ng ay. このお兄さんがなぜお父さんをあんなに悲しませたんですか。 So bakit gano'n na lang ang sinabi bakit gano'n na lang ang galit ng kuya dun sa kanyang kapatid?
弟がせっかく罪から戻ってきたのに、悔い改めて戻ってきたのに関係を持とうとしなかったからです。 Kasi yung kuya, kung titignan natin, nakabalik na yung kanyang kapatid na dapat tanggapin niya. Pero anong kanyang ginawa? Ayaw niya ng ganung environment na may tinatanggap na nagbabalik それ doon. だけじゃない、彼は正しいことをやっていると思っていましたけれども、お父さんとの本当の心の関係は持っていませんでした。彼はただ単に自分はこれだけやっているっていうことだけで、お父さんの気持ち、ね、お父さんのためにそういうお父さんの心は理解してませんでした。 Then kung titignan mo rito na hindi niya naintindihan yung damdamin, wala silang mutual na relasyon sa kanyang ama. Bakit? Kasi iniisip lang niya na nagtatrabaho sa kanyang ama, pero hindi niya naisip kung ano ang damdamin ng kanyang ama. Dahil nagbigay nga siyang kagalakan sa pagbabalik ng kapatid, pero yun ay baliwala sa kanya. だから愛というのは、ね、本物の関係を持つこと、本物の関係を育てることが愛です。 That's why very important yung love is yung pagbubuo ng tunay na environment o sa kapaligiran ng dalawang tao. 別の言葉で言うならば、愛というのは時間をどれだけ一緒に過ごすかということです。 If we will paraphrase, yung love is yung ibibuild nyo o gamitin nyo yung oras sa pagbibuild ng inyong relationship. どれだけあなたを愛してますと言っても時間を過ごさないならば本当の関係は築けません。 Dahil kahit ano sabihin mo pa na mahal mo yung isang tao, kung wala kang oras para magkaroon kayo ng pagsasama, ito'y hindi rin mabubuo. どれだけ神様を愛してると言っても時間を一緒に過ごさないならば愛の関係を築いていくことはできませ Kahit ん。 ano pang sabihin mo na mahal mo yung Diyos o mahal mo si God, not unless na bigyan mo ng time na magkaroon ka ng fellowship kay God, hindi mo masabi na ang iyong pagmamahal ay totoo. イエス様がなぜ教会をこのように作ったんですか。 Anong reason? Bakit nilikha ng Panginoong Yesus, o Panginoong Diyos, yung ating simbahan? 人生を共に過ごすパートナーを与えるためです。 Ang purpose niya doon is para magkaroon tayo sa ating buhay ng isang partner na kung saan tayo nagsasama-sama. だから教会というのは神の家族と呼ばれているんです So ね。 that's why we call that church is a family of God もしくはライフパートナーです。 or life partner. 私たちがこの人生を共に過ごしていく仲間、家族として教会を神様は作ってくださいました。 God created this church wherein tayo magkaroon ng isang lugar na tayo magsasama-sama na yung ating pag-ibig. Pwede natin ibahagi sa isa't isa, makishare tayo sa bawat buhay din ng isa't isa. それでは本物の関係、本物の愛の関係を教会の中で私たちが築いていくにはどうしたらいいか、そのことを学んでいきたいと思います。 So okay, from now on, we are going to discuss what are we going to do para ngayon mabuo natin o para Sige. magawa natin yung tunay na pagsasama-sama bilang isang pamilya sa simbahan. この放蕩息子はですね、お父さんから財産を奪ってもう女遊びをして、ね、ギャンブルをやってもう派手に遊んで全部お金を使い尽くしました。 So kung titignan natin yung buhay ng prodigal son, after na makuha niya yung property ng kanyang father, ginamit niya ito sa pambababae, pagsusugal, pag-inom, lahat nilusta niya yung kayamanan sa walang kapuluhan. 欲望と罪によって自分の人生を破壊しましたけれども、何よりも大きかったのは自分自身のアイデンティティを破壊したことです。 So ang nangyayari, he destroyed his life sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na ginawa niya na desire ng kanyang puso, which is nag-effect din yun sa kanyang pagkasira mismo sa kanyang buong 彼 buhay. はユダヤ人のお金持ちの、ね、素晴らしい家の息子でした。 He is one of the son na kung saan ay mayaman na napapabilang sa pamilya ng mga し Israel. かしユダヤ人たちが本当に呪って嫌う、ね、豚の世話をするような、そして餌を食べたいと思うぐらい彼の精神状態はもう奴隷の状態でした。 However, from that position, siya ngayon ay naghirap. Ano pa, yung kinasusuklaman ng mga Israelita na magpakain ng baboy, siya ay naging isang servant o slave para lang pakainin yung mga baboy. 彼が本当の自分のアイデンティティを取り戻す方法は何でしょうか。 So ano isang method para yung identity ng batang ito ay maibalik sa kanya? もう一度仕事で成功することではありません。 Hindi po ito para siya maging successful ulit sa kanyang もしく trabaho. はたくさんのお金をもう一度取り戻すことでもありま Or せん。 hindi po ito makakapagkuha siya ng napakaraming pera ulit. もしくはみんな離れていった友達がまた戻ってくることでもあります。 Or yung kanyang mga kaibigan na umalis na sa kanya ay may papabalik niyang ulit. 彼が自分の本当のアイデンティティを取り戻す唯一の道はお父さんのところに帰ること The だけです。 only one way para yung kanyang identity ay maibalik ay yung pagbabalik loob din niya sa kanyang ama. それは金持ちの息子にもう一度なるという意味ではありません。 Hindi po ito ibig sabihin na siya magiging isang anak ulit ng mayaman. 無条件で自分を愛してくれる人のところに戻る以外に
自分のアイデンティティを取り戻すことができない。 Ang isang metodo ng kanyang pagbabalik loob ay yung pagpapakumbaba niya ng pagbabalik loob unconditional sa kanyang ama. 私たち人間はですね、どんなに幸せに生きていると思っていても、罪の中で生きている限り必ずアイデンティティが傷ついています。 So tayo bilang tao, whatever sabihin na nating mayaman ka o karamihan pasasa ka sa buhay, hindi po yun ang maging dahilan. Dahil pagka ikaw ay nasa loob ng pagkakasala, ang iyong identity ay nasisira. 本当のアイデンティティを取り戻すためには、私たちは神様のもとに行く以外になりません。 To recover yung identity natin is isa lang po, yun po yung pagbabalik loob natin sa だから真のアイデンティティというのは愛の関係の中でのみ育っていくからです。 So the true identity is kinakailangan na ikaw ay lumago doon din mismo sa pamilya na kung saan ikaw ay nakabilang. 先ほど読んだこの有名なね、マタイの22章の37と39をもう一度よく見てください。 So tignan po natin yung binasa natin kana sa Matthew 22. ここにはね、私たちは3人の人たちを愛さなければならないと書いてあります。 Meron susulat na merong 3 person that we need to give you our love. もしくは3人との関係を築かなければならないと書いてあります。 Of course, we need to build 3 kind of relationship. 3. まず第一はですね、 Number 1, 神様です。 our relationship with God. まず神様との関係を築かなかったら、私たちは神の愛を知ることがないんです。 Not unless we build our relationship with God, of course, di natin talaga maranasan yung pag-ibig ng Diyos. 神様を第一としたときに、私たちは神様に愛されていること、そして神様にとって自分が価値のある人間であるということを知るようになります。 Because once we build our relationship with God, saka natin maranasan yung pag-ibig na ibibigay na niya sa atin at maranasan natin ang dito na tayo ay perfect. 神様から愛されて初めて自分の価値、自分の本当のアイデンティティが分かるんですね。 Because once we experience the love of God, that time maranasan natin yung our real identity at yung ating tunay na katauhan. そして自分の価値を初めて知って自分を本当の意味で愛せるようになります。 Then once you experience or you will know yung tunay mong value sa iyong buhay, saka ngayon at maglalabas na kung anong mga kinakailangan na dapat mo sa buhay. 傷ついている人はですね、他の人を愛そうとするときに必ず傷つけ合います。 Kasi kung ang mga tao na meron ng karanasan na ganyan, madali na rin niyang mabuo dun yung ganong karanasan sa maibahagi pa ng ganong karanasan sa ibang tao. 自分を正しく愛せない人が他の人を正しく愛することはできません。 Because not unless na yung tao yon ay makaranas ng tunay na pagmamahal, hindi rin niya kayang mahalin yung ibang tao. だから2番目にね、あなたの隣人、あなた自身のように愛せよと書いてるんですね。あなた自身を愛せないんだったら他の人を愛することはできません。 That's why sinasabi sa pangalawa, love your neighbor as you love yourself. あなた自身を愛せるようになって初めて他の人を本当に愛せるようになるんです。 So ibig sabihin, kagaya ng pagmamahal sa iyo ng Ama, ganun mo rin mahalin yung iba. 教会は愛を学ぶ学校です。 So ang church is a school wherein we're going to study yung love. 教会の中で神様を愛することを学び、自分を愛することを学び、そして私たちは愛し合うことを学んでいくん In で the すね。 church, we learn, natututunan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin at yung pagmamahal din natin sa iba ng mga kasama natin. もしここの中で神様を愛すること、そして自分を愛すること、そして兄弟姉妹を愛することを学べなかったとしたら、私たちはこの教会の外で人を愛するようにはなりません。 Not unless we experience yung pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal na i-express din natin sa ibang tao. Not unless na ito gawin natin sa ating simbahan, hindi rin natin kayang mahalin yung mga tao doon sa labas ng simbahan. それでは教会の中でどのような関係を築いていけばいいのか、聖書を通して今から見ていきたいと思います。 So, ano bang dapat natin gawin for us para ma-create natin yung environment ng love sa loob ng simbahan? So, gagamitin natin ng word 聖書の箇所を to study 皆さんで this 1 verse. 箇所を読みたいと思います。これは今日の御言葉のキーワード、キーの聖書箇所ですね。 So, this is the key verse of our message today. じゃあ一緒に読みましょう。ヨハネ13章の34 John 節。 30:34. 1、2、3。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ねえ、ここの中で神様が願っていることは互いにということです。
So, ang hinahangad ng ating Panginoon na gawin natin is yung ating pagmamahal sa isa't isa. 互いに何をするんですか？ So, ano ba yung gagawin natin? Mutual, ano ba? 互いに受け取り、互いに与えるということです。 So, ibig sabihin, accept one another, then love one another. ね、私たちは受け取り、与える。そのようにどっちか一つではありません。お互いに受け取り、お互いに与え合う。そのことを神様は願って、 Ito 互いに yung ということです。 hinahangad ng ating Panginoon, yung mutual. Ibig sabihin, one another. Kung ikaw ay tumatanggap, ikaw din ay dapat magbigay. それでは、ね、聖書を通して神様が願っている交わりとはどのような交わりか、それを4つ見ていきたいと思います。 So through the Bible, ano ba yung ibig sabihin o hinahangad ng Panginoon pagdating sa fellowship na dapat キ natin? ーワードに注意してね、互いに何をするのか、そのことに注意して、御言葉を学んでいきたいと思い So ま pag-aralan natin, yung pinaka-key verse dito is yung one another. Ibig sabihin yung す。じゃあ、まず mutual. 1番目、ね、受け入れを経験する交わり。 So number one is to experience, is fellowship to experience acceptance. ローマの15章7節、こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合い So なさ sabi い。 din sa Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. 皆さん、神様の愛というのは無条件の愛です。 Alam natin na ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. 私たちに愛されるための理由というものはありません。 Walang reason upang tayo ay mahalin ng Diyos. 私たちに何か理由があって愛されるのだとしたらですね、その理由を失ったとき、私たちは神様に愛されなくなります。 Bakit? Kasi kung meron man tayong dahilan na nakita na Diyos para tayo mahalin, pag nawala yung dahilan na yun, ibig sabihin, hindi na tayo mamahalin ng Diyos. 放蕩息子は父の元に戻ってきたときに、何か理由があって愛されたんですか？ So, nung ang prodigal son ay magbalik doon sa kanyang ama, meron bang reason kung bakit siya tinanggap ulit ng ama? 彼はお父さんが生きてるのにね、相続財産をお父さんから奪い取って、もう女遊びをして湯水のようにお金を使って全部失って惨めにただ帰ってきただけです。 So, pagkatapos niyang kunin by force yung property ng kanyang ama, gamitin ito at iwaldas sa walang kapulong bagay. Tapos, siya ay babalik ngayon sa kanyang ama. しかし彼が何も良いことをする前に、お父さんは彼のところに駆け寄って彼を受け入れました。 Nakita natin na wala siyang ginawa kahit anong pa bang bagay. Pero nung siya magbalik loob sa kanyang ama, siya ay tinanggap. 何か条件付きの愛というのは本物の愛ではないんです。 Yung love na merong kondisyon is not a real love. 本当の愛というのは何の理由もなく愛することです。 The real love is unconditional. Nothing na dapat na nakalagay para ikaw ay mahalin. Yun po yung tunay na 放蕩 love. 息子のお父さん、自分の子供だからという理由だけですね。よく戻ってきてくれた。私はお前を愛してた。何の理由もありません。 Ito yung nasabi ng kanyang kuya na dahil siya ay iyong anak, ibig sabihin siya ay dahil siya ay anak, siya ay tinanggap. Wala nang ibang rason. あの弟は私たちの姿ですね。 Yung bunso is nagre-represent po yun ng tayo ang nire-represent. 私たちが愛されるのはなぜですか？性格が良かったからですか？ So bakit natin na kailangan mahalin?正し Okay く生きてき ba yung たから character ですか？ natin? O tayo namumuhay ba ng may もう神様の目からも見たらものすごい汚い、ウジ虫よりもっと汚い存在です。 Dahil kung titignan tayo sa paningin ng Diyos, tayo napakaliit lamang na nilalang at napakaruming nilalang. それでも私たちがお父さんと呼んだ時に私たちのところに駆け寄って私たちを全て受け入れてくださる。 However, the moment we call our Father as a Father, siya mismo ang lalapit sa atin at siya ang yayakap sa atin at tayo kanyang tatanggapin. この神様の愛と同じように神様が私たちを受け入れてくださったような、ね、受け入れを私たちも持ちなさいとイエス様は言ってます。 So this is what the Lord is saying. Sa ibig sabihin, kung paano na tayo tinanggap ng Panginoong Diyos, dapat ganoon din natin tanggapin yung ating kapwa tao at tayo magmahalan. 神様が私たちに願っている真の交わりというのは、ね、ありのままを受け入れ合う場所です。 So the true fellowship that God is desiring is yung tanggapin natin ang bawat isa as is kung ano man siya. 私たちは神様は私たちに、ね、私たちの交わりの中でお互いをさらけ出し合うこと、お互いがありのままで受け入れ合うこと、ね、いろんな傷とか恥とか、ね、もう心の中の、ね、失敗とか弱さとか全てを出し合い、お互い受け入れ合う、
そのような交わりを私たちに求めています。 Ito yung hinahagad ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng fellowship, na tanggapin mo ang bawat isa regardless ano man ang kanyang sitwasyon, ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang kahihiyan, ano man ang kanyang kasalanan, ibahagi mo kung ano meron ka sa kanya, ganon din siya, ibahagi rin niya sa iyo para magkaroon kayo ng tunay na relasyon. なぜありのままの、ね、交わりを神様は願うんでしょう。 Bakit ang Diyos ay hinahangad na tanggapin mo yung isa kagaya ng kung ano siya o kung sino man siya? なぜなら正直な交わりの中で私たちのアイデンティティは健康的に築かれていくからです。 Why? Because in the true relationship, in the true fellowship, yung relasyon ay nabubuo sa pamagitan ng pagkahayag ng tunay kung ano ka at kung ano rin siya. Unti-unti doon nabubuo ang tunay na relasyon ng だから magkakapatid. 神様は私たち教会にですね、ありのままを受け入れ合うそのような関係を求めています。 So that's why si God, hinahangad niya na magkaroon tayo ng environment na tanggapin mo ang bawat isa o ang isa't isa kung ano man siya. 2番目の交わり、神様が願っておられる交わりは、ね、許しを経験する交わり。 So number 2, this is God's desire for us to the fellowship na kailangan nating ma-experience. エペソ書4章の32節を読みます。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. この宝刀息子のお父さんはですね、なぜ、ね、彼を受け入れて、そして彼に本当に衣を着させる宴会をしたんでしょうか。 So bakit yung tatay ng prodigal son, binigyan siya ng damit, ibig sabihin binihisan siya ulit pagkatapos niya magkasala? Bakit niya ginawa ito? それは彼の心の中に本当の悔い改めを見つけたからですね。 Kasi nakita niya sa kanyang puso ang tunay na pagsisisi doon sa kanyang anak. あ、彼は昔とは違う、本当に心が変えられて戻ってきたんだということを見たので、お父さんは本当に喜んだんです。 Yung ama, nakita niya sa puso ng kanyang anak ang tunay na pagsisisi na kakaiba sa kanyang karakter noon. Ano pa dahil doon, ito'y kanyang tinanggap. 神様はありのままの私たちを受け入れてくださいます。 Ang ating dakilang Diyos, ganun din po, tinanggap tayo ng Panginoong Diyos kung ano tayo. だけどそれだけでは十分じゃないんです。 But this is not enough. ね、私はこんなにね、こんな自分はもう悪い人間なんだ、変わりようがない、ね、ありのままでいい、それだけじゃ十分じゃないんです。 So hindi enough na sabihin mo, ganito na ako ngayon, so tanggapin mo ako, ibig sabihin hindi na ako magbabago, ganito na ako. Hindi po enough yun. 神様の願いは私たちが本当に自分の罪とか弱さとかを告白するだけではなくて、ね、心から悔い改めて罪から救われること、これが神様の願いです。 Ang hinahangad ng ating dakilang Diyos, hindi po enough yung confession lang natin. Ang kanyang hinahangad sa atin ay yung tunay na pagbabago, yung pong repentance mula sa ating puso na kung ano tayo, kung anong ating nagawa, ito'y dapat nating pagsisihan sa 神様は harapan. 罪を罰したいのではなくて、罪から救いたいんです。 Ang gusto ng ating Panginoon ay hindi lamang tayo hayaan doon sa ating pagkakasala, but He wants us to be saved from that sin. 神様は私たちの状態を見つけて、そしてそこから本当に心を変えられて罪から救い出してあげたいんですね。 Ang gusto ng ating Panginoon is once na ikaw ay natanggap, nakita niya na ikaw ay nagbago, gusto niya na ikaw ay magsisir mula sa lugar na iyong pagkakasala, ikaw ay kanyang aalisin. 神様は同じことを私たちの交わりに願っています。 So ito rin po hinahangad ng ating Panginoong Diyos na ating gagawin during our fellowship. 真の交わりというのは、ね、憐れみに満ちたところです。 So the true fellowship is doon po yung abundance ng mercy, yung pagpapatawad. 真の交わりの中では罪が思い出される場所ではなくて、罪が消されていくところです。 The true fellowship is not a place kung saan is maalala mo lang yung kasalanan, but ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan. 真の交わりの中では、ね、全てをあからさまにありのままに出して裁かれる場所ではなくて許される場所です。 So the true fellowship is not a place na kung saan ikaw ay maghahayag lang ng iyong pagkakasala o hindi ka lang tawad, bagkus yun ang lugar na kung saan ikaw ay tatanggap din ng kapatawaran. そして真の交わりというのは、ね、正義が中心の場所ではありません。憐れみが中心であるはずです。
So, yung true fellowship is not the place kung saan is nandun yung righteousness. But, this is a place wherein abundant yung mercy. だから神様は私たち教会に、ね、憐れみ合う、そして許し合う、そのような交わりを求めています。That's why God is requiring us to have a place kung saan yung mercy, yung pagpapatawad. じゃあナンバー3、神様が私たちに願われる交わりはどのような交わりか。 So, number 3, yung hinahangad ng Panginoon sa atin sa ating fellowship. それは交わりの中で癒しが経験できる、癒しを経験する交わりです。 So, ito yung fellowship we're in, each one of us should experience yung healing. ヤコブ書の5章の16節にこのようにあります。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。 James 5:16 sabi rito, Therefore confess your sins to one another and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. ね、この聖書の箇所はちょっとね、私たちはショッキングです。 So, yung verse na ito is parang shocking verse para sa atin. 私たちは罪を犯した時にね、神様ごめんなさいって言います。 So, ang gagawin natin kasi, pagka tayo nagkakasala, lumalapit tayo sa Panginoon, hingi tayo ng kapatawaran. それあんまり恥ずかしいことじゃないですね。 So, of course, hindi ito nakakahiyang bagay na gawin natin. ね、神様だけが知っていますから。 Kasi, ang Panginoon lang ang nakakaalam. だけどこの聖書の箇所ではですね、互いに罪を言い表して互いのために祈りなさい、告白し合いなさいって書いてるんです。 Pero dito sa verse na ito sinasabi na, ibig sabihin is mutual. Confess our sin to each other. Ibig sabihin, bawat isa, ihayag natin yung ating mga nagawang 私たち pagkakasala. クリスチャンはプロテスタントね、教会ですけど、できれば悔い改める時とかはね、もうカトリック形式で懺悔の部屋に行って顔見られないようにして罪を告白したいんですね。 Kasi ang ginagawa natin, although we are Protestant, we are Christian, but our character is kagaya ng mga Catholic na as much as possible, hindi tayo nakikita habang tayo nagko-confess ng ating mga カ pagkakasala. トリックはね、賢いです。もう誰が言ったのかわからない。だけどこのね、聖書の通りにうまくいくようにね、この真っ暗な部屋で言うように考えました。 Dahil kung titignan natin yung traditional na Catholic na iniisip nila na hindi sila makita habang kino-confess nila yung kanilang mga kasalanan para hindi sila mapahiya. なぜ聖書はね、神様だけじゃ不十分で、ね、互いにね、罪を告白しなさいって言うんですか。 So ang tanong doon sinasabi sa Bible, bakit hindi ba enough na ikaw ay harap lang sa Panginoon tapos magsisi ka lang ng kasalanan sa kanyang harapan? ね、そこには理由があります。 So there is a reason kung bakit ito ay nire-request ng ating こ Panginoon. こに書いてますね。それは癒されるためなんです。 So yung pinakasagutin is for us to be healed. 皆さん、ね、誤解しないで聞いてもらいたいのは、神様に祈って謝るだけで許されます。 So huwag niyo mami-misinterpret ha. Dahil pag ikaw ay lumapit sa Panginoon at humingi ka ng tawad, of course, ikaw ay mapapatawad. それは絶対です。必ずごめんなさい、悔い改めたら必ず許される。 This is absolute. The moment you ask forgiveness to God, ikaw talaga ay mapapatawad. しかしですね、私たちの心の内に傷はいつまでも残り続けている。 However, yung hurt o yung sugat sa ating puso, ito po ay mananatili. 病気は治ったんですけど、怪我は治ったんですけど、大きな傷があって、それがいつもね、私たちを悩ませる。 Parang iyan tulad natin sa isang malaking sugat na nalikha sa ating buong katawan. Lumikha, gumaling ang sugat, pero may nananatili pa rin doon sa loob na hindi pa siya completely na nagumagaling. 親に愛されなかったこと、人に傷つけられたこと、もうそれは全部ね、終わったことなんですけれども、その過去の傷を見るときに、私たちはその傷によって悩まされ、癒されないんですね。 Ito yung sugat na naiwan natin. Ito yung mga tulad natin yung mga magulang na hindi natin naranasan yung pagmamahal. Una, sugatan tayo ng ibang tao. Kung mga bagay-bagay na nagawa ng ibang tao sa atin na hindi pa rin natin nabibigyan ng pansin at hindi pa natin napapatawad. 勝利するために神様は私だけではなくて信仰の友と一緒にその罪を告白して祈りなさいと言ってます。 So sinasabi para tayong maging victorious sa bagay na ito is hindi lamang nating gawin yung pagdadasal sa Kanya, but sa harapan ng ating kapwa-tao, ihayag natin kung ano mang pagkakasala sa bawat isa atin なぜか para とい tayo うとですね、 gumaling. 隠し事というのはいつまでも自分を悩ませますけれども、隠し事がなくなるときに、神と人との前で全く隠し事を持っていないときに私たちが癒されるからです。
ね。 Kasi ang nangyayari yung kagalingan, hindi natin ito nakukuha na agad-agaran. Ito'y gagaling lamang kapag ito'y ating natuunan at ang ating Panginoong Jesus ang siya mismo nagbigay ng kagalingan sa ating 皆さん、癒しというのは暗闇の中ではなくて光にさらけ出すときに光の中で起こります。 Yung healing is nangyayari, hindi po ito sa kadiliman. Ito ay nangyayari sa liwanag. だから真の交わりというのは、ね、そこは癒しの場所です。 That's why the true fellowship is a place wherein nandun po yung healing o yung kagalingan. 別の言葉で言うならばそこは、ね、支援を受ける場所なんです。 In other words is, yun po yung lugar na kung saan matatanggap natin yung kagalingan. クリスチャンの真の交わりの中で互いに罪を告白したときに何が起こるんですか？ So kapag ang Kristiyano ay tunay na nagtipon, ang tunay na pagtitipon, ano ba ang mangyayari o mapapala ng isang Kristiyano? ここに書いてますね。それは、ね、ゴシップのためではない、人を裁くためではない、ね、祈って互いにね祈り合い、支え合い、助け合うために、ね、私たちはお互いの罪を告白して、そしてその人のために祈り支えるんだ。そのために私たちは告白し合うんですね。 So ito yung sinasabi natin that we need to confess each other. Bakit? Kasi habang ginagawa natin to at we pray each other, yung kagalingan ay natatanggap din ng bawat isa sa atin. だから教会の全ての人に言う必要はありません。 So of course, di natin kinakailangan na kung ano man ang gawin ng bawat isa, ito yung ating pakialaman. また私を愛してくれない人や私を裁くような人には言う必要はありません。 So of course, hindi natin mapapatawad yung mga taong hindi rin sa atin nagpapatawad. 本当の愛の交わりの中で本当に自分のために祈ってくれる人の、ね、祈りの支援が必要なんですね。 But of course, in our true fellowship, kinakailangan natin yung support, prayer ng bawat isa ang kinakailangan natin para sa atin. なぜなら自分は罪によって傷ついて弱っていますから、私たちには祈りによって支えてくれる義人の祈りが必要なんです。 Bakit kinakailangan natin yung suporta o support prayer sa ating mga kasama? Dahil tayo isugatan at tayo tuliro dahil sa ating ding kahinaan. Kaya kinakailangan natin yung support ang panalangin ng ating mga ね kasama. 聖書は約束しています。義人の祈りは働くと大きな力がある。 So this is what the Word of God says. The prayer of righteous man is powerful and effective. じゃあこれで最後ですけども、 Then 4番 finally, 目、ね、4番目、神様が私たち教会に願っている交わりとはどんなものか。 so ito yung number 4. Ano ba ang hinihiling ng Panginoon? それは Hinahangad niya sa ating tunay na pagsasama-sama. 一致を経験する交わりです。 So ito yung kailangan maranasan natin yung unity dun sa fellowship na ating ginagawa. 宝刀息子はもうね、父の助けがなければ生まれ変わることはできませんでした。 Alam natin na yung prodigal son, not unless na ibigay ng ama yung tulong sa kanya, hindi po siya talaga お magbabago. 父さんにとっては大変ですね。もう財産ね、たくさんね失ってきた息子をもう一度ね、助けて立ち直らせるんですから。 So I think for the father, it's a difficult situation kasi kinuha na ng kanyang anak ang lahat ng kanyang property, nilustay na yon. Eto ngayon bumalik sa kanya at kailangan niya itong tulungan at tanggapin para mabago na naman ang kanyang buhay. ね、ユダヤ人の相続財産の決まりではですね、長男が3分の2を受け継ぎ、次男は3分の1ですから、ね、この弟は3分の1の財産、お父さんの財産を全部失ったということですね。 Kasi sa batas ng mga Israelita, pagdating sa mga pamana, yung 1/3, 1/4 ay nasa bunso, yung naiwan doon is nasa panganay dapat. しかしこの弟は、ね、その後きっとお父さんのために必死に働いて失った3分の1以上をね取り戻す大きな働きをお父さんと一緒にしたと思います。 Kasi titignan natin kung paano yung kuya ay nagalit dahil siya ay nagsikap na ang kanilang property ay lumaki. Pagkatapos kinuha lang ng kanyang kapatid. So yung kinuha ng kapatid na yun, in order para maibalik, of course kailangan niya na magtrabaho ulit. ここの聖書の箇所はですね、よく結婚の時に、ね、結婚の話の時に読む箇所ですけども、伝道者の書4章の9節と12節を読みたいと思います。 So basahin natin sa Ecclesiastes 4:9 and 12. Ito binabasa during wedding ceremony. 2人は1人よりも勝っている。2人がロークすれば良い報いがあるからだ。もし1人なら打ち負かされても2人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。 So sabi dito, two are better than one because they have a good return for their work. Though one may be overpowered, they can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken.
これはね、教会がなぜこのように存在しているか、それを説明している箇所です。 So ito yung verse na kung saan nag-i-explain, papaliwanag bakit kailangan mag-exist ang church. 私たち一人一人は一本の糸のように本当に弱い存在ですね。 Dahil tayo, nagre-represent kagaya ng isang sinulid na bawat isa na napakahina natin. 一本の糸では何にも縫うことができません。 So yung isang sinulid lang, walang lakas para tahiin ang anong pa mang mga bagay. しかし私たちが本当に一致して共に働くならば、2人が一致した時に、ね、3人分の力が出ると書いてます。 But if two will become united, ito'y magkakaroon ng lakas. At ang kalakasan niya masigit pa sa tatlong lakas. これが神様の数学です。 So, ito yung mathematics ng ating Panginoon. この世はですね、1たす1は2なんですよ。 So, kung tutusin kasi natin is 1 plus 1 equals 2. だけど神様の国というのは1たす1は3以上ですね。 But in the kingdom of God, yung kanyang multiplication is 1 plus 1 is more than 3. ね、理系のタッキーは納得いかないかもしれないですけど So, siguro yung mathematician nating si Take, hindi niya maintindihan yun. だけど本当の真理っていうものはね、1たす1は3以上です。 But ito yung tunay na prinsipyo sa kaharian ng Diyos na 1 plus 1 equals more than 3. ね、なぜなら結婚は1たす1は3以上になりますね。 Bakit? Kasi tunay nga ang mag-asawa, tingnan nyo, pag kinasal yung lalaki at babae, pag nagkaroon sila ng mga anak, more than 2 na, di ba? ね、日本は3ぐらいで終わりますけど、フィリピンは5とか7とか。 So, in Japan, marami siguro until 3 lang sila kasi 3 lang yung pamilyang. Pero sa Pilipinas, mas sobra pa tayo sa これ 3. が神様の与える祝福の数 So 学 this で is す。 the blessing for the mathematics of our God. ね、私たち一人と一人が結び合わされるとき、真ん中にイエス様が来てくれるので、私たちは2人の力以上のものを、ね、出すことができます。 Kasi kung ipapaliwanag natin yung 1 at saka 1 ng pagsasama, nandun ang Panginoong Yesus sa gitna nila. Kaya sila ay 3 na. Umasigit pa doon ang kalakasan na magkakaroon sila. 一致のあるところに主がおられるんですね。 Dahil kung nasaan ang unity, nandun po ang ating Panginoon. 本物の愛というのはですね、皆さん同じようになることではありません。 So the real love, not as with magkaroon ng tunay na pag-ibig, hindi po ito magkakaroon ng ganitong 私はこんなに立派なクリスチャンなのに、あんたも私みたいになりなさいっていうことじゃないんですね。 hindi ito ibig sabihin na since ako ngayon ay dakilang Kristiyano, ikaw gayahin mo rin ako. Hindi po. ね、私はこんなに真理を分かってるんだから、あなたもね、私に聞き従いなさいっていうことじゃないんです。 So, hindi mo pwedeng sabihin na since marami akong alam, ikaw ay sumunod sa akin dahil mas marami akong alam kaysa iyo. 本物の愛の関係というのはですね、性格の違い、意見の違い、信仰の違い、いろんな違いを見て、なお一致できる。それが本物の愛の関係です。 The relationship of true love, sabihin natin yung tunay na pag-ibig noon is, hindi pwede na ikaw ay kagaya ko. Iba, meron kang unique na karakter, meron din akong iba. So magkakaiba yun na nagsasama para maging isa. 結婚のね、失敗の原因は何でしょう？ Ano ba yung pinaka-most cause o dahilan kung bakit nag-fail yung marriage? 違いを見合って、違いをね、見合って、そしてそれによって失望して相手を裁き合うことですね。 Dahil ang ginagawa nila, nakikita niya yung kanyang partner is kakaiba dun sa kanyang karakter. At yun ang nagiging dahilan para ma-offend siya. Ano pa sila ngayon nagsisimulang maghiwalay. 失敗する、ね、結婚のプロセスっていうものがあります。 So merong process wherein yung failure ay nangyayari sa marriage. 結婚前は全く相手を見ない。 Sa una kasi is hindi tinitignan ng kanyang partner yung kanya rin kapareha. 結婚した後違いがいっぱい見えてくるんです But ね。 after na sila ay may kasal, ang dami na nilang napupuna sa bawat isa. そしてその違いを見て何とかコントロールして自分に合わせようと相手をコントロールします。 Then yung difference na nakikita ng isa, yung nagiging dahilan para ito i-kontrolin niya, kunin niya ito at kung ano siya gusto niyang i-apply dun sa isa. 大体これが結婚して 4,5 年4,5 年間は相手がお互いコントロールして So 相手を siguro 変えようとする nangyayari んで ito す sa ね。 mga 4 to 5 years, between 4 to 5 years na pagsasama ng mag-asawa. ね、そして相手が完全に変わんないと諦めるまで大体7年ぐらい。 So, ang nangyayari na gusto niyang kontrolin yung kanyang kapareha, pag hindi niyo ito na-control, nagtitiis siya siguro hanggang mga 7 taon. だからね、離婚とかギャンブルとか以外の理由で性格の不一致で別れるときに一番危ないのがまず7年目ぐらい。 So, yung pinaka-delikado na kung saan ay naghiwalay yung tao, yung pang 7 taon na kanilang pagsasama. ね、その後何が始まりますか？ So, after that, ano yung magsisimula? 結婚生活で一番長い期間。
So, pagka nagpakasal na sila, yung term ng kanilang pagsama na kung saan ay napakatagal. ね、諦めの期間ですよ。 So, ibig sabihin is hanggang sa mag-give up sila. もう完全に変わんないって分かるともう諦め。 So, あの ibig 人はしょうがないんだ。 paglampas ng 7 taon, wala nang pagbabago tong asawa ko, so give up na lang siya. ね、その時だけどもう大体子供がいるので子供のために諦めて我慢して我慢して子供が成人した後別れます。 So since meron na rin silang anak, so wala na siya magagawa. Kung ito yung karakter ng asawa, hayaan mo na lang, give up na lang ako. ね、しかしこの諦めの期間にですね、私たちはあらゆることが違っても価値観が違っても、ね、いろんな意見が違っても、ね、なおそれでも一致できるんだっていう一致を見つけていった夫婦はその後本当の夫婦の素晴らしさを味わっているんですね。 However, yung period na kung saan mag-give up silang mag-asawa, yun yung time na nade-develop din nila na pwede ko nang tanggapin ito. So, unti-unti sila nagtatanggap sa isa't isa hanggang sa sila ay maging iisa na. ね、皆さん教会も同じですから、 So, ね church mo ay the same. ね、だんだん付き合ってると悪いところいっぱい出てきます。 So, ganun din po kasi habang the more na ikaw magkaroon ng fellowship doon sa iyong kasama sa simbahan, Ano? marami kang makikita ang mga failure sa taong yun. あれでもクリスチャンなの、 So, masasabi mo, Kristiyano ba yung taong to? ね、なんで長年こんなにクリスチャンやってる何一つ学んでないじゃないの。 So, 7 taon na siyang Kristiyano, bakit ginagawa pa rin niya yung bagay na to? 私たちはそれでも違いがあってもそれを乗り越えて一致していくときに私たちは本当にキリストの香りを放つ教会となり一致の中にイエス様が来られるんです。 However, for us, kailangan natin consider na kahit kakaiba siya sa atin, ito yung natural. Ang pinaka-point na tanggapin natin siya at ang kahulihan na maging dahil tayo magiging iisa. Dahil kung saan merong unity, God is in the midst. わかりますかね、2人が結婚したらイエス様が来るんじゃないんです。2人が結び合おうとするときに真ん中に、ねより糸としてイエス様が結ばれていくんですね。 Intindihin natin na hindi enough na ang mag-asawa ay kinasal na. Kinakailang after na may kasal yung mag-asawa, nandun yung unity nila. Pagka sila ay merong unity, ang ating Panginoon ang siya kagaya ng sinulid na tatahi sa kanilang 同 pagsasama. じことをね、新約聖書でも言ってます。マタイの18章19節20 So 節 same verse also has been mentioned in the New Testament. 誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。 Ito yung sinasabi natin Panginoon sa Matthew 18:19-20. Again, I tell you that if two of you on the earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 come together in my name, there I am with them. 皆さん、教会の中、すべての教会の中にね、イエス様がいると思ったら大間違いです。 Kasi kung isipin natin na ang ating Panginoon kahit saan naroon, baka tayo nagkakamali. ね、うちの教会は1000人、1万人もいるからイエス様は絶対いるだろうって、それは大きな勘違いです。 So, huwag tayong magkakamali. Isipin natin yung church at 1,000, 1,000, tapos nasa gitna natin lahat yung Panginoon. 私たちが心から愛し合っているときに、お互いに愛し合っているときに、イエス様がその中にいるんですね。 Tatandaan natin na kung saan ang ating puso ay nagkakaisa, saka lang ating Panginoon nasa gitna ng dalawang yon. 心を一つにしているところにイエス様が来られるんです。 Dahil God will come kung saan merong yung dalawang puso ay nagkakaisa. そして心が一つになっている人たちが祈るなら、たった2人の人たちが心を一つにして祈っても、全てそれを叶えるとイエス様は Dahil 約 sa 束しています。 gitna ng karamihan, kahit yung dalawang yaon lang ang nagkakaisa, ang kanilang puso ay nagiging isa. Ano man ang kanilang prayer, uhilingin sa ating Panginoon, yun ay ibibigay para sa pangkalahatan. これが教会の持っている力ですよね。 So this is the power na meron ang church. 教会が本当に心を一つにして祈るなら、どんなことでも叶えられる。 Because if our church will unite as one heart, whatever our prayer, talagang ito ibibigay ng God sa atin. もう無限に使えるクレジットカードよりも力があります。 So, ito'y mas powerful pa kaysa credit card na walang limit. もうどんなことでも叶えるっていうのはすごいことですね。 It's very excellent, diba? Isipin natin na kahit anong bagay ang mangyayari sa pamagitan ng ating panalangin. そしてこの世に集まった時にイエス様が真ん中に座っているということは
これすごい場所ですよ、皆さ Hindi, ん。 kung titignan natin kasi dakilang bagay na sa pagtitipon natin, pagkamatay kakaunti, ang ating Panginoon ay kasama natin nakaupo niya sa upuan. ね、だから皆さんだらーっと座ってないでください。イエス様も座ってます、そこに。 So kaya wag niyong pagwaling bahala na kayo nakaupo lang. Alam natin ang ating Panginoong Jesus ay kasama niyo rin sa iyong イ upuan. エス様と一緒に教会にいるんだったら私たちは何ができるでしょう。 So ano bang pwede natin gawin kung alam natin ang ating Panginoong Jesus ay kasama natin sa 教 simbahan? 会みんなで話し合ってこうしようって出てってやった時必ず全てそれがなるんです。 Dahil lahat ng ating gustong gawin, pagka ang ating Panginoon ay kasama natin, walang hindi magagawa. ね、それが私たちの交わりです。 So ito yung power ng ating pagsasama-sama. 何度も言いますけどもう一度言いますね。そう一 sasabihin 致す ko る ulit. ところに、一致のあるところにイエス様が来られるんですね。 So God is there wherein there is a unity. 私たちが互いに愛し合うときにイエス様がそこにおられる。 Ibig sabihin, kung saan tayo nagmamahalan, the moment we love each other, our Lord Jesus is in the midst of わ us. かりましたか？今日4つのポイントをお話ししました。 So naalala natin yung 4 na points na diniscuss ko ngayon. 神様が願っておられる交わりというのは第一番目にお互いを受け入れ合う交わりであること。 So number 1 na hinahangad nating Panginoon is yung fellowship ng bawat isa. Love, receive each other. そしてお互いが許しを経験できる交わりである。 Then sunod is yung pagpapatawad sa bawat isa. そして3番目がお互いが癒しを経験し合うことがで Then きる。 number 3 is for us to experience yung healing through our そして最 fellowship. 後にお互いが Finally, 一致を経験するときにイエス・キリストが来られる。それが so we 私 will たち experience の交わ the りです。 unity. Then, andun yung presensya ng ating Panginoong お Jesus. 互いに許し合い、ね、受け入れ合い、癒し合い、ね、そして本当に一致していきましょう。 Forgive each other, forgive each other, accept each other, then we will be united. あ、いつもの今年の御言葉を読みますけども、そう新明記の11章の24節。 Basahin po natin ulit yung ating verse for this year. あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。 So sabi dito, every place where you set your foot will be yours. もし本当に私たちが受け入れ合うんだったら、その御言葉は私たちのもの。許し合うんだったら、それは私たちのもの。私たちが本当に自分たちの足で癒し合い、そして一致をしていくならば、それが自分たちのものになっていきます。 So ibig sabihin, kapag tayo tanggapin natin ang bawat isa't isa, o ibig sabihin is mahalin natin ang isa't isa, lahat ng aapakan ng ating paa, yun ay magiging sa 御 atin. 言葉というのは読むもののためにあるのではなくて、それを聞き行うもののためにあります。 So the word of God is not just for the person na nagbabasa lang nito, but for the person na kung saan ito'y ina-apply. そして行った御言葉の約束が自分たちのものになる。 Then the moment na ito'y sinunod ng manampalataya at in-apply, saka lang niya makukuha kung ano yung pinangako. ぜひ本当に愛の、ね、関係をこの交わりの中で築いていきたいと思います。 So, gawin natin, let us build yung tunay na pagmamahalan dito sa ating じゃあどうぞお fellowship. 立ちください。一緒に賛美 Tayo して po'y tumayo at tayo po'y pumuli sa Panginoon. Altogether worthy, altogether worthy.
主としますあなたを愛しい方ふさわしい主苦しい私の主I never know I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. One more here tonight. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. ハレルヤ、主よ、 Hallelujah. Minamahal namin siya. 今私たちはあなたの御前にいます。 Tunay nga po, Diyos, kami nasa inyong harapan sa oras na ito. 私たちに心からの一致を与えてください。 Dalangin namin, ibigay niyo sa amin, Lord, ang unity sa aming puso. 私たちがお互いを受け入れ合い、許し合い、支え合うとき、私たちの中に本当の一致が生まれます。 Dalangin namin that we will be able to love each other, tanggapin namin ang bawat isa, at ang pagkakaisa o Diyos ay makita sa aming gitna. 私たちの互いの間に愛があるとき、人々は私たちを見て、神がそこにおられると言うでしょう。 Then dalangin namin na nawa sa aming pagkakaisa, sa aming pagtitipon, makita kami ng mga tao sa aming paligid na ikaw o Diyos ay nasa gitna namin. 私たち二人三人、あなたに会って一致するときに、あなたが共にいてくださいますよ。 Dalangin namin na nawa kung saan nagkakatipon, ang dalawa, tatlo, o higit pa sa bawat isa amin, ikaw o Diyos ay mamagitan mo nasa gitna lagi namin. あなたが共にいてくださるなら、私たちに不可能はありません。 Because if you are with us, Lord, it's nothing impossible. 主にあって私たちは何でもできます。 Kahit ano pa mang bagay, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ay magagawa namin. 主よ、あなたの臨在をここに与えてください。 Dalangin namin that your presence, Lord God, pour out your presence in this. 愛の関係をここに築いてください。 Then, Lord, build the love, Lord God, in relationship. 本当の天の家族と私たちをしてください。 Then, Lord, build us or make us as the real family of heaven. 私たちの真ん中に今あなたをお迎えします。 Lord, we acknowledge your presence in the midst of us. 人生の真ん中にあなたが来てく In ださいます。 the midst, Lord God, come in the midst of our life. イエス・キリストの皆によって祝福して祈ります。 Lord, we speak blessing today in the name of Jesus Christ. アーメン。 Amen. アーメン。